Tingnan ho natin mga kababayan. O yan, Bilyonaryo News, mga boss, chipa mo, sir. Banat! Ang pagkubra ng kontrata sa gobyerno, hindi pa maayos ang trabaho. Ano daw? Kumpleto na ang pagkubra o maagang kumubra ng pera sa gobyerno? Pakinggan nga ulit natin. Gal na nga ang pagkubra Illegal! Illegal na nga ang pagkubra ng pera sa gobyerno, sabi. ng kontrata sa gobyerno. Illegal na nga ang Illegal na nga ang pagkubra ng kontrata sa gobyerno. pagkubra ng kontrata sa gobyerno, hindi pa maayos ang trabaho. Isang flood control project sa Cavite ang hindi na nga raw mapakinabangan, perwisyo pa ang iniwan. Ang kontraktor nito, konektado umano sa bilyonaryong pamilya ng mga Villar. Oy. Napakinggan nyo? Sige nga, pangalanan nyo ako ng mga presidente na kayang paimbestigahan yung mga prime water na matagal ng problema ng mamamayang Pilipino sa Villar. Sige nga, pangalanan nyo ako ng presidente o ng gobyerno o administrasyon na kayang paimbestigahan sila Chavit Singson. Mamaya pag-usapan natin yan. Etong mga Villar ho, meron na ba? Wala. Ang mamamayang Pilipino, ako ho, bahay namin doon sa Antipolo, biktima din nung walang tulo ang tubig. Di ba? Biktima ho nang walang tulo ang tubig. Bakasyon ako dyan, maikwento ko na. Nagbakasyon ako dyan dati sa Pilipinas, 2022. Ginigising ako nung kapitbahay namin. Oh, sabi, oy, gising ka na, gising ka. Bakit? Kasi mawawalan tayo ng tubig. Ano mawawalan tubig? Nasa loob tayo ng subdivision. Camellia itong bahay natin. Tapos mawawalan ng tubig. Oo, tagal na, taon na, ganun nang nangyayari. Madami ang nagrereklamo. Pero wala. 'Di ba? Walang makapalag. Pero ito po, administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, pati flood control, pati ang mga prime water na yan, nabanggit nga ho yan, di ba? Ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga kumpanya ng tubig na yung mga kababayan natin nahihirapan sa tubig. Oh, Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila nakabiti na lang nako, ayan. may mga tubo-tubong ganun. Meron tayong nakita na flood control ho, mga kababayan. Ang ginawa, yung tubo, ganyan lang Siguro ang haba, mga 2 ruler o 1 kalahating ruler. Tapos nakapasak lang ng ganun. Yung dapat yung tubo na yun yung manggagaling doon sa mga kada street ng lugar nila. Tapos ang daloy ng tubig, diretso doon sa mismong flood control Pero yung pinakita ng isang beses, nandun pa ho si Secretary Vince Dizon, mga bossing, props lang yung tubo. So, ayan may mga, yan sinasabi ko sa inyo mga tubo Pero hindi ko lang alam kung ito totoong mga tubo na dinadaluyan talaga ng tubig o props lang din to. tila nakabiti na lang ang ilang mga bahay na ito sa barangay Sabutan silang Imbis na makatulong, mukhang naging pahirap pa doon sa mga nakatira doon, mga residente doon. Hindi pinag-isipan yata yung paggawa nito. Ito dapat yung ito-title ko, ang sasabihin ko, flood control, itinayo sa bundok. Bakit to, mga kababayan? Kasi pakinggan nyo yung residente nito, hindi naman daw nila kailangan ng flood control. Bakit daw ho? Cavite. Matapos gumuho ang lupang pinagtitirikan nito kahapon na parte pala ng isang ongoing flood control project. Located ang proyekto sa likod lang mismo ng munisipyo ng Silang. Silang Cavite. Okay. Silang Cavite, sandali lang. Ang taas na nun Tama nga, yung dapat na i-title ko dito. Bundok na yun Tagaytay, tapos Silang. Di ba? Yung sa caretaker ng isa sa mga nakabiting property na si Edwin Domingo, imbis na Flood control sa Silang. Sa taas ng bundok. makatulong, nakaperwisyo pa raw ang proyekto at tila nailagay pa ang kanilang mga buhay sa panganib. Kapantay lang dito po. Binakbak lang. Pero yung ilog hanggang ganyan. Yung ilog. Pero inatabunan lang kung may magtatrabaho para makaangat yung loader nila.
Kini-question lang namin po, mataas naman dito sa banda sa amin. Oh, kung sa silang yan, mataas na ho yun, bundok na ho yun. Bakit nila linagyan ng flood control na bakbak sila ng bakbak ng lupa? Hindi naman kailangan na kwan dito sa banda namin. Ano yung pa ba yun? Nababahain pa ba yung ganong kataas? Flood control, yes, mataas na lugar ang silang Cavite, Patagaytay. Nandyan si Sir Jelly, oh. Hanggang dun sa baba, hanggang dun sa taas. Ganito naman kataas. Binisita ng Billionaire News Channel ang exact project site. Ayon sa DPWH banners na nakadisplay sa labas nito, Phase 3 and Phase 4 ang proyekto ng revetment along Imus River. Worth 47.5 million pesos each ang dalawang kontrata o may kabuang 95 Laki, ano? Yes, mataas na lugar ang sila. million pesos. Joint venture ang dalawang kontrata. Hawak ng Motion Trade Development Corporation at Omnicon Builders ang Phase 3 ng proyekto. Nauna nang inireport ng Billionaire News Channel na konektado sa pamilyang Villar. Aray ko. Oh. Baka ayaw nga nung mga senador na mahalungkat, maimbestigahan itong mga ganito. Nako, bilyonaryo team. Napaka-detalyadong mag-research niyan. Correct ko, Sir Miko. Ang Phase 4 naman, Omnicon Builders muli at isang 01 Construction and Trading Incorporated ang may hawak. Ayon sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, may ilang red flags ang itinatayong proyekto. Una, missing or damaged ang filter layer na kinakailangan umanong ilagay sa ilalim ng revetment. So, walang salaan. 'Di ba? Para, kumbaga, hindi magtuloy-tuloy, pati yung mga basura. Oh. Para hindi gumuho ang lupa. Una nang inireport ng Billionaire News Channel ang karugtong na proyekto nito noong Agosto. Gibagibang revetment structures worth 98.9 million pesos na gumuho sa paligid ng Imus River. Sigurin mo, kasi siguro ang gagawin mo nila, mga kababayan, pag nakita nila yung pinaka-pader na, tatapalan na lang ng konti. Kaya madali hong gumuho. Oh, hindi yung kagaya nung talagang makakapal yung bakal at solido ho. Wala pang isang taon matapos itong Ayun oh! Nabakbak na! maitayo. Ikalawang red flag daw ang improper backfiling, kung saan parang binuhusan agad ng semento ang proyekto kahit na nakalabas pa ang mga bakal. Oh. Ikatlo, deformed at improperly placed umano ang mga ginamit na bakal na posibleng magdulot ng mabilis na pagkasira. Yan, medyo substandard. Kaya Biruin mo simpleng residente doon, alam nila na substandard yung gawa ng flood control na yun. Na di umano daw ho, konektado sa mga bilyar. walang kwenta. Kung ng gobyerno natin dito. Likod pa mismo ng munisipyo ng Silang. Sinubukan namin kausapin ng engineer sa project site para isangguni ang mga reklamo ni Edwin, pero tumanggi itong magbigay ng statement. Sa halip, binidyohan at nanang litrato ang BNC News team na bumisita sa Yung mga style, ano? Ganyan yung mga style, no? Ay, videohan nyo, yung mga reporter, videohan nyo yung mga ganito. Akala naman nila, sila mismo binibidyo. May pa-video-video pa yung security nila, oh. project site. Sinubukan din namin kunin ang panig ni Cavite 3rd District Engineer Donnie Cuna. Pero aniya, central office lamang ang maaaring humawak ng media interviews. Willing din daw silang makipag-cooperate sa ICI sakaling mapatunayang may anomalya sa kanilang mga Ba't pa ayaw nyo magpa-interview dyan? Nakikita na, we cannot comment on that due to the order of our secretary that all media interviews will be handled by our central office. Sila-sila lang. Kumbaga, kung ano lang yung konektado sa kanila na magi-interview, yun lang ang pwede. Pwedeng i-twist yun. 'Di ba? Pwedeng kung ano lang yung gusto nilang ipalabas, yun lang ang ipapalabas doon. Oh. As we all know, the ICI is now conducting investigation on the flood control project. ICI na naman. ICI! No? Inaasahan kayo na mamamayang Pilipino, isa publiko ninyo yung pag-iimbestigan nyo. Gusto namin makitang lahat. Ewan ko ba sa ICI, bakit meron pang kasing nalalaman na confidential. Galit na galit ang mamamayang Pilipino tapos biglang confidential sa inyo. proyekto. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na iimbestigahan na rin ng DOJ ang pamilyang Villar. Baka kaya ho yung Senado natin, mga kababayan, ikot na ikot ang mga wet packs, hindi mga mapakali. Oh. Kaya regodon ng regodon o kudeta ng kudeta para para proteksyonan itong mga ito, sila Jinggoy, sila Jewel,
Etong mga Bilyar, sino pa? Oh, si Chis Escudero. sa umano'y Lugi ang mamamayang Pilipino talaga sa Senado, mga kababayan. Kung ganyan po ang nakikita natin, sila-sila, porket magkakasama bilang mga senador, magtatakipan, no? prohibited Keso sasabihin sa atin, naku, iniipit, ginigipit yung mga senador. Nahalata ko yun kay, kay The Good Ones, kay, doon sa, sino ba yun? Kay JB, nung nasangkot si Jinggoy. Keso daw iniipit yung mga senador. interest. Yan ay matapos iulat ng BNC na ang mismong first cousin ni Senator Mark Villar na si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar ang may First cousin pala. No? ari ng motion trade at INE Construction na nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa DPWH. Ang tanong dito, tinulungan kaya ni Bilyar na makakuha ng proyekto yung first cousin niya? Talang ang Omnicon Builders na ang malaking bulto ng mga kontrata ay makikita sa Las Piñas at Cavite, konektado naman sa kanilang close allies sa politika. Naku po, ayan. Kaya mga bossing, ako, bakit patuloy ako nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Dahil sa mga ganito. Ano?